Ang aktres na si Hayden Panettiere ay nagsalita na sa wakas. Isiniwalat na noong siya ay isang teen star pa lamang. Siya ay pinatulog kasama ang isang, ayon sa kanya, napakasikat at hubad na misteryosong lalaki habang nasa isang marangyang yate. Makikipag-usap tayo kay abogado ni Johnny Depp para talakayin ang legal na epekto ng isang trahedyang ilang dekada nang nabubuo. Ito ang Scandal mula sa Law and Crime. Ako si Sierra Gillespie. Hayden Panettiere. Maari ko bang tawaging isa siya sa mga pinakamamahal na artista sa Amerika? Kilala na kasi siya ng Amerika mula bata pa lang, tulad ng sa Remember the Titans. Isipin mo, yung cute na batang babae na kulot at blonding buhok na nakasama ni Denzel Washington sa paboritong pelikula tungkol sa football, na yon ang mga paratang na inilantad niya. Ibig ko sabihin, nakakakilabot talaga, sa totoo lang. Nitong linggo lang sa On Purpose with Jay Shetty podcast, ibinahagi ni Hayden ang isang nakakatakot na karanasan noong kabataan niya, kung saan di umano'y dinala siya sa maliit na kwarto ng yate sa dagat at inilagay sa kama kasama ang isang hubad na mas matandang lalaki. Bukod pa dito, sinabi ni Hayden na sobrang sikat ang lalaking ito at pwedeng umabot pa sa mas nakakatakot na antas ang mga nangyari. Bago ko talakayan ang mga paratang, ipakikilala ko muna ang focus ng kwento. Si Hayden Panettiere, isang 36 anyos na Amerikanang aktres. Nabanggit ko na kung paano siya sumikat sa pelikulang Remember the Titans noong 2000. Lumabas din si Hayden sa mga pelikulang pambata tulad ng Tiger Cruise ng Disney Channel at Racing Stripes, kung saan gumanap siya bilang batang babae na sumasali sa karera gamit ang zebra. Habang tumatanda siya, nakilala siya ng mga kabataan at tweens at lumabas sa mga pelikulang Bringing On All or Nothing at I Love You, Beth Cooper. Pagkatapos, gumanap siya sa sikat na NBC show na Heroes mula 2006 hanggang 2010. Kaya masasabi ko na matagal na siya nasa industriya at talaga namang kilalang-kilala na siya ng lahat. Hindi rin siya bago sa kontrobersya. Ilang taon lang ang nakalipas, inamin niyang may problema siya sa droga at alak at isinuko ang kustodya ng anak sa dating fiancé. Hayden ay naging bukas din tungkol dito at sinabing pagkatapos manganak noong 2014 sa kanyang anak na babae, nakaranas siya ng matinding postpartum depression. Ayon sa kanya, nauwi ito sa matinding paggamit ng droga at alak na naging adiksyon at umabot ito sa sukdulan noong 2018 nang humingi ng tulong si Hayden. Nag-rehab siya at ibinigay ang kustodya ng anak niya kay Vladimir Klitschko, ang dati niyang fiancé na Ukrainian boxer. Maayos na ulit ang lahat kina Hayden at Vladimir, kasama na rin niya ang anak niyang babae. Pero may bagong nakakagulat na revelasyon na ibinunyag ni Hayden na yung linggo, at talagang masusuka ka sa maririnig mo. Lumabas ang balitang ito kahapon, may 11 nang mag-guest si Hayden sa podcast na On Purpose ni Jay Shetty. Lumabas si Hayden sa podcast para i-promote ang memoir niyang This Is Me, A Reckoning na ilalabas sa Mayo 11. Sa libro, ikinuwento ni Hayden ang isang napakadilim na pangyayari at tinalakay rin niya ito ng malaliman kay Jay. Kaya, nagsimula si Jay sa pagtatanong kay Hayden at sinabi niya, isinulat mo tungkol sa isang sandali sa iyong karera kung saan dinala ka ng isang kaibigan mo sa isang bangka. Dinala ka sa isang kwarto kung saan may isang mas matandang lalaki at pagkatapos ay parang inutusan kang gumawa ng mga gawaing sexual. Ibig kong sabihin, kahit na 18 na ako noon, kahit na parang ang laki na ng mga pinagdaanan ko at akala ko ay napaka-mature ko na sa edad na 18, alam mo naman, ayon sa siyensya, hindi pa fully developed ang frontal lobe natin hanggang sa mga 25 o 26. Kahit pakiramdam ko noon na kaya kong gumawa ng tamang at ligtas na desisyon, hindi ko pa kayang maging ganap na mulat sa lahat ng nangyayari sa paligid ko. Doon ko lang napantanto nang mapunta ako sa alanganing sitwasyon na nagbago pala ang pananaw ko at nasa panganib ako. Pero nang ma-realize kong delikado na ako, nasa laot na pala ako noon. Gaya ng paliwanag ni Hayden, sobrang saya niya noon sa yate. Wala siyang naramdaman o napansin na may kakaibang mangyayari. Inakay ako ng taong pinagkakatiwalaan at tinitingala ko bilang tagapagtanggol na laging nandyan para sa akin at inalalayan pababa ng hagdan. At parang sorpresa talaga, ibinungad na parang sorpresa. Ayon kay Hayden, dinala siya ng tao sa isang maliit na silid sa barko. Sabi pa niya, literal akong inilagay sa kama katabi ng sikat na lalaking walang saplot
na nakapatong ang mga kamay sa likod ng ulo niya na parang nagpapahinga. Parang normal lang ito para sa kanya, alam mo yon? Parang karaniwan na lang na araw. Parang palagi na lang itong nangyayari. Hinintay ni Hayden na umalis ang tao sa kwarto at saka siya kumilos. Sabi niya, quote, "Yung leon sa loob ko, yung apoy sa loob ko, tumayo ang balahibo ko at naging mabangis ako." Sabi ko, hindi ito mangyayari. Wala akong mapantatagwan, kaya agad akong tumakbo at nagtago kung saan ko maisipan sa bangka. Hindi ako pwedeng tumalon at lumangoy palayo. Napantanto kong walang makakaunawa sa sitwasyon ko Dahil hindi naman ito bago sa kanila. Sabi pa ni Hayden tungkol sa pagtataksil, Nakakabigo talaga kapag ginaganon ka. Ilang beses na rin akong nabigo noon. kapag may nahanap kang mapagkakatiwalaan, ayaw mo na silang bitawan at pakiramdam mo napakaswerte mo. Kaya sobrang sakit ng maranasan ang ganoong pagtataksil. Hindi ito unang beses na may nakakabahalang paratang mula sa Hollywood, kaya naging balita ito. At gusto ko ring banggitin muli, si Hayden ay lumabas sa podcast para ipromote ang kanyang nalalapit na memoir at isinulat niya ang tungkol sa di umano'y insidenteng ito sa kanyang libro. Kahit sinusubukan niyang makakuha ng publicity para sa libro niya, kasuklem-suklem pa rin ang mga paratang. Technical, adult na siya noon, pero teenager pa siya na mangyari ito. Kahit hindi isama ang edad, malinaw na parang grooming ito at posibleng nauuwi sa isang di umano'y sexual assault. Buti na lang, ayon kay Hayden sa podcast na ito, nakatakas siya. Pero marami pa ring tanong kung anong pwedeng nangyari at posibleng naging epekto nito. Simulan na natin ang panayam para mapalalim ang usapan. Grabe, talagang nakakagulat ang mga paratang na ito. At mahirap talagang pag-usapan ito, pero gusto ko talagang maintindihan kung ano mga ilegal na implikasyon na maaring kaugnay nito. Kaya at ipakilala na natin ang ating panauhin na yon. Siya ay si trial attorney Ben Chu, na malamang ay kilala ng marami sa inyo bilang abogado ni Johnny Depp sa isang maliit na paglilitis na sinubaybayan ng marami sa atin ilang taon na ang nakalipas. Ben, salamat sa pagdalo sa scandal na yon. Siguro doon tayo magsimula dahil ikaw mismo ay nasa harap ng paglilitis na pinanood ng buong mundo at interesado ang lahat dahil kilala natin si Johnny Depp mula sa pelikula at red carpet. Ang makita ang nangyayari ng pribado, ang talagang nagpaka-interest sa mga tao. Ngayon, kasama natin si Hayden Panettiere na kilala natin mula sa kanyang mga pelikula o TV shows. At parang binibigyan niya tayo ng silip sa likod ng kurtina ng isang paratang. Alam mo na, ang madilim na bahagi ng Hollywood. Kaya siguro, para magsimula, ano ang mga naiisip mo tungkol doon? Oo, masaya akong kasama ka ulit. Ang maisip ko, tulad mo, ay talagang nakakagulat ang pangyayaring ito na naririnig natin ngayong 2026. Lalo na't nangyari lang ito, 18 taon nang nakalipas. Ibig ko sabihin, ito ay isang bagay na iniisip mong nangyari sa Hollywood mga 50 o 60 taon na ang nakalipas noong tinatawag na gintong panahon ng Hollywood. Hindi mo inaasahan na mangyayari ito sa panahon natin ngayon. Pero nangyari nga pala. Tama ka, maganda ang punto mo kasi sa kasaysayan, lalo na sa Hollywood. Hindi naging maganda ang kalagayan ng mga babae at lalaki noon. Marami tayong naririnig na kwento gaya ng kay Judy Garland at iba pa tungkol sa masasamang pinagdaanan nila. Pero marinig na may nangyari raw na yung siglo, 18 taong gulang pa lang siya noon. Literal na teenager. Kaya siguro isa sa tanong ko, pati ng iba, ay sino ang lalaking ito? Sa podcast, sinabi ni Hayden Panettiere na may sikat na lalaking hubot-hubad sa kama. Anong palagay mo? Bakit kaya hindi niya diretsong sinabi pangalan niya? Sa tingin ko, maring nag-atubili siyang banggitin ang pangalan niya para maiwasan ang mga legal na implikasyon. Dahil kung binanggit niya ang pangalan, malamang na mapipilitan ang lalaki na gumawa ng aksyon laban sa kanya. Kahit pa paano, itatanggi niya yon at lilikha yon ng kontrobersyang malamang ay ayaw niyang doon siya makilala. Naintindihan ko rin yon kasi ngayon, pag naalala ko si Rose McGowan, una ko siyang naiisip sa Me Too movement kaysa sa Scream, Jawbreaker, or Charmed na sinalihan niya. Iniisip ko siya bilang aktivista, maganda rin, pero di ko alam kung gusto ni Hayden Panettiere na ganun siya makilala. At sa parehong panahon, nangyari ito mga 18 taon na ang nakalipas. Kaya yung statute of limitations, ibig kong sabihin, lumampas na ba yon? Pwede pa bang magkaroon ng legal na kaso, halimbawa kriminal, dito?
Sa totoo, magiging komplikado ito dahil sa ilang bagay, lalo na sa statute of limitations. Tungkol sa issue kung pwede ba itong maantala sa ganitong sitwasyon, alam kong marami ka nang na-cover at malawak ang kaalaman mo sa larangang yan. Isa pang komplikasyon dito ay yung katotohanan siya ay 18 na at hindi na talaga menor de edad. Kaya mapapakomplika talaga ito sa legal na issue at mga considerations sa statute of limitations. Meron ding iba pang mahahalagang konsiderasyon. Hindi malinaw sa kwento kung hanggang saan ang pisikal na paghipo o kung nagawa niyang matapang na makaalis bago pa man may nangyaring pananakit o paghipo. Hindi malinaw sa akin yon based sa kwentong ito. Oo, kaya lumabas siya sa isang podcast at pinag-usapan ang sitwasyong ito na sa tingin ko ay isinulat niya sa kanyang libro na nakatagdang ilabas sa tingin ko sa Mayo 19. Tinitingnan ko ang kalendaryo ko. Mukhang sa susunod na linggo, Martes, ilalabas yon. Pasensya na, check ko lang. Baka mas detalyado niya itong tinalakay sa libro at nabanggit lang dito. Batay sa alam natin, dinala siya sa kwartong iyon ng kanyang mentor at kaibigan na lubos niyang pinagkakatiwalaan. Pumasok siya sa kwarto. Mayroong isang hubad na celebrity, isang napakasikat na lalaki doon. Sa kabutihang palad, ayon sa kanyang kwento sa podcast, walang nangyari. Tumakas siya. Tumakbo siya. Pero siguro, ipagpalagay natin na nangyari ito, alam mo, sa loob ng itinakdang panahon ng batas para magsampa ng kaso. Ipagpalagay natin na nangyari ito ngayon. Iyon ba ay maaari pa ring magdulot ng anumang uri ng kasong kriminal dahil lang sa siya ay isang mahusay? Magandang tanong yan, Sierra. At maisip mo na kung ikaw ang abogado ng aktor, maaring marami kang depensa base sa merito. Halimbawa, maaring inakala niya na inagawa ito ng babae ng kusa. Ibig sabihin, hindi malinaw. Maliban na lang kung babasahin ang kanyang talambuhay, maaring ginawa ito ng kanyang tagapayo sa sarili niyang kagustuhan o maaring ipinakita sa kanya na siya ay kusang loob na lumahok dito. Maraming isyung may kinalaman sa totoong pangyayari ang kailangan linawin bago isaalang-alang ang isang kasong kriminal. Basta't walang hadlang tulad ng itinakdang panahon ng batas para magsampa ng kas or kahit kasong sibil. Sige, talakayan natin ito sa sibil na usapin. Maaari ba siyang magsampa ng kasong sibil dito kahit hindi nababanggit ang pangalan niya? Alam ko sa ilang mga kaso, may tinatawag na Jane Doe na sitwasyon. Karaniwan, yon ay para sa survivor o sa taong naging biktima sa lahat ng ito. Pero maaari ba niya, ibig ko sabihin, kung kailangan niyang magsampa o nagpasya siyang gusto niya, kailangan niyang ilista ang pangalan niya. Tama ba? Well, napaka-interesante niyan. Ibig ko sabihin, nasangkot na ako sa ilang mga kaso ni na John Doe at Jane Doe at talagang nakaka-intriga ang mga issue sa legal na aspeto. Nagdepensa ako ng kaso sa Virginia kung saan ang nagreklamo. Ang nagrereklamo ay gumamit ng pangalang John Doe. Pinanggalanan ang nasasakdal at matagumpay naming naipetisyon sa korte na mapanggalanan si John Doe sa kasong ito. May mga tunay na issue ng pagiging patas kapag ang isa o parehong panig ay hindi pinangalanan. Si Kevin Spacey ay nasangkot sa isang kaso sa New York kung saan gumamit ng pangalang John Doe ang nagreklamo. At nagpasya ang korte na hindi yon patas kay Kevin Spacey na hinakusahan ng ilang mabibigat na paratang. Sa huli, nagpasya ang korte na dapat pamalanan ang nagrereklamo, kaya't magiging mainit na usapin ito kung umabot sa korte. Hindi ko alam kung ito ang plano ni Hayden ngayon. Parang maingat ning ipinakikilala ang paksa sa podcast. Malinaw na emosyonal ito at may paparating siyang libro. Sa tingin mo ba may mga kritiko na magsasabing, kapansin-pansin ang timing na inilalabas mo ngayon ang paratang na ito tungkol sa sikat na lalaki na hubad sa kama, tapos malapit na ilabas ang libro mo? Sa palagay mo ba, yan ay iisipin ng mga kritiko? Oo naman, at sa tingin ko, malamang ang mga kritiko, ibig ko sabihin, talagang magiging interesado silang malaman kung sino ang sinasabing aktor na yon. At naisip ko rin na may magtatanong sa kanya at susubukang udyukan siya na ibigay ang pangalan na yon dahil siguradong magiging malaking balita yon. Interesante marinig ang paliwanag niya kung bakit siya lumantad ngayon at kung bakit hindi niya binanggit ang aktor at ang kanyang mentor.
Yan ay isang bagay na talagang interesante. At kung ako siya, nanginginig na siguro ako sa takot dahil, alam mo, isantabi muna natin ang actor kung totoo man ang ginawa ng kanyang mentor. Talagang nakakakilabot yon. Ibig kong sabihin, hindi ito ang tamang paraan ng pagtrato sa kahit sinong tao, lalo na kung may tungkulin kang pangalagaan sila at maging tapat sa kanila. Alam mo, isang tao na may lahat ng dahilan para maniwala na tapat ka sa kanya at malinaw na hindi yon ang nangyari. Nabanggit mo rin na 18 na siya noon, kaya legal na adult at napag-usapan na natin ito dati. Sa edad na 18, pakiramdam natin na parang kaya na natin ang lahat, na adults na tayo. Alam mo yon? Pwede na tayong bumuto. Hindi pa tayo pwedeng uminom, pero adults na tayo, di ba? Ngayon kapag naalala ko, parang Diyos ko, ang bata ko pala noong 18 siguro, pati noong 25. Baka nga ngayon, bata pa rin ako. Pero technically, adult na ako. Pero ang mentor niya, dapat alam na iba ang pagkabata ni Hayden Panettiere na lumaki sa spotlight. Kaya maaring magkaiba ang maturity level niya. Malaking alam mo yon, pagtataksil yon kung mangyayari yon. Kaya iniisip ko yung tungkol sa mentor. Kung pinangalanan niya kung sino yung mentor na yon, pwede rin ba yon maging paninirang puri? Ibig ko sabihin, sigurado. At baka yan din ang dahilan kung bakit hindi niya binabanggit ang pangalan ng mentor. Maring paninirang puri yun. Ulit, gaya ng, alam mo, ang katotohanan ay depensa sa anumang kaso ng paninirang puri. Kaya talagang binibigyang diin din ito ang isyong yun. At isa sa mga issue, syempre, ang unang isyong pinag-uusapan namin sa aming mga posibleng nagrereklamo at sa mga usapin ng paninirang puri ay kung totoo ba o hindi. Dahil nagkaroon kami ng mga kaso kung saan kinailangan naming magsagawa ng masusing pagsisiyasat para matiyak ang katotohanan ng usapin bago pa man namin ito pasukin. Dahil ang huling bagay na gusto mong mangyari mula sa pananaw ng isang abogado o kliyente ay maghain ng kaso ng paninirang puri at pagkatapos ay malaman na may katotohanan o katotohanan sa mahahalagang bahagi sa mga paratang. Pwede mong mailagay ang kliyente sa mas masamang kalagayan kaysa sa dati. Oo, ibig kong sabihin, malinaw na kailangan talagang magkaroon ng investigasyon tungkol dito kung magpapatuloy siya sa anumang hakbang. At yan ang magdadala sa akin sa susunod kong tanong dito. Kung totoo ito, hindi ko sinasabing hindi. Sinasabi ko lang na 18 taon na ito nangyari. Kaya naaalala ko yung mga telepono noon. Malamang T-Mobile Sidekick o BlackBerry yon. Hindi tulad na yon na sa iPhone na yon, naka-upload ang lahat sa cloud. Baka mahirap na makahanap ng litrato o surveillance video noon. Baka nabura na rin ang mga iyon ngayon. Kung meron mang kahit anong ebidensya ng DNA, at tama ka, wala pa tayong naririnig na kahit anong balita tungkol sa aktwal na physical na contact dito. Pero para mapatunayan ito kay Hayden, hindi ko sinasabing hindi nangyari. Pero hindi ba't mahirap na itong patunayan pagkalipas sa mga dekadang ito? Tama ka, Sarah. Mukhang magiging mahirap ang laban na ito. Pagkatapos, papasok na ang usapin ng kredibilidad na sinabi mo kanina. Bakit na yon mo lang sinasabi, sinusubukan mo lang magbenta ng libro, hindi ba? Di mo nabanggit ang mga ito sa 18 taon. Maaring di ka pa adulto noon, 18 ka, pero adulto ka na sa 25 ngayon. 36 ka na. Bakit ka pa naghintay ng 11 taon? Marami namang tanong na pwedeng itanong ng mga abogado sa cross-examination. At sa huli, mauuwi ito sa isang laban ng kredibilidad sa pagitan niya ng actor at ng mentor. Natural lang magkampi ang actor at mentor sa ganung sitwasyon dahil pareho silang may insentibo para itanggi na nangyari talaga ang insidente o kung nangyari man ito na kusang loob yon. Kaya sa tingin ko, napakaraming pagsubok o panganib na haharapin niya bilang nagsasakdal. Ooh! Alam mo, ebidensya ang testimonya niya. Kung paniwalaan siya ng hurado, pwede siyang manalo. Medyo mahirap ito. Ibig kong sabihin, kapag pinag-uusapan natin ang isang bagay na nangyari, maraming taon na ang nakalipas. Pero sa totoo lang, kahit ilang linggo lang ang nakalipas sa scandal, gumawa ako ng kwento tungkol kay Ruby Rose na lumantad at inakusahan si Katy Perry at sinabi niya, alam mo, dekada na ang nakalipas, sexual akong inabuso ni Katy Perry. Iniimbestigahan na ito ngayon sa Australia kung saan nangyari. Kaya, posible mangyari, kahit mahirap, posible pa rin. Naisip ko din kung baka noon ay hindi lumantad si Hayden dahil takot siya sa epekto nito sa kanyang karera. Nakita na natin ito kay Harvey Weinstein.
Maraming artista ang lumantad at nagsabing natakot silang masira ang kanilang karera kaya hindi sila nagsalita noon. Nag-aalala ako na baka ma-blacklist ako o kung sakaling may mga NDA na kasangkot dito. Sa tingin mo ba, noong panahon na yon, mga 18 taon na ang nakalipas, posible kaya na nangyari yon? Oo, sigurado. Sa tingin ko, hanggang ngayon, pwede pa rin yon. Kaya dalawa ang iniisip mo. Meron kang mentor na malinaw na may malaking impluensya sa kanyang karera, lalo na nung panahong yon. At pagkatapos, meron kang sikat na actor, kaya parang 2 beses kang nai-intimidate. Kapuri-puri kung totoo man na nagkaroon siya ng lakas ng loob para tumutol, lumaban, at tigilan ng karagdagang pananakit na nauuwi sa isa pang issue. Ibig ko sabihin, sa tingin ko, kahit na talagang nakakaawa ang kwento niya, pwedeng may isang tao sa hurado. Depende sa pagpasok ng ebidensya na mag-isip na, well, medyo nakakalungkot ito pero wala namang nangyari. Walang sexual na pang-abuso ang nangyari. May panggamba sa sexual na pang-aabuso at kakilakilabot iyon. Pero may hurado ring magsasabing baka walang nangyaring masama kaya walang kasalanan. Sa kabutihan palad, salamat sa Diyos. Hindi ito kaso na merong, paglabag o, seryosong physical na contact. Oh, ang hirap kasi pakiramdam ko sa trabaho natin o sa mga nanonood, naging manhid na tayo sa mga bagay tulad ng sexual lang yon, panggagahasa lang yon, o pangpatay lang yon. Alam mo, sobrang seryoso talaga ng mga bagay na to para sa mga taong kailangang pagdaanan ang mga ito o kahit pag-isipan man lang. Pero nasa mundo tayo na sobrang manhid na tayo. Sa sinabi mo, naisip ko na pwedeng may hurado magsabi na wala talagang nangyari. Oo, nakakatroma at nakakadiri para sa kanya, pero sa alam natin ngayon, hindi naman talaga siya nahawakan. Kaya ulit, parang nadudulot din yon ng mas mahirap na laban. At itong huling tanong ko para sa'yo ay medyo opinion na rin. Pero ano ang iniisip mo tungkol dito? Alam ko na ikaw, alam mo yon, nakatrabaho mo na ang mga sikat, kilala mo ang mga celebrity. Para sa isang tao na lumantad at magsalita tungkol sa ganitong bagay. Si Hayden Panettiere ay unang nakilala bilang child star na actress. Dumaan din siya sa mga panahong kinag-uusapan ng mga tao ang kustodya, adiksyon at iba pa tungkol sa kanya. Bilang taong nagsasalita tungkol sa pang-aabuso sa harap ng buong bansa, paano ito makakaapekto sa kanyang karera? Opinyon mo lang. Sa palagay ko, makakatulong ito sa kanyang karera dahil lumilika ito ng kwento ng bayani. Ito ay isang babae na hindi inilalarawan bilang biktima. Isang kakilakilabot na bagay ang di umano'y nangyari sa kanya at lumaban siya. Pinigilan niya ang sarili niya na maging mas malalang biktima. Kaya ito ay isang salaysay sa tingin ko na nagpapakita sa kanya sa positibong paraan at karaniwan na ang ganitong kwento. Sa palagay ko, marami nang magsalita tungkol sa pang-aabuso at hindi na ito bagong kwento. Kaya sa tingin ko, wala talagang panganib sa reputasyon niya sa puntong ito. Lalo na at hindi naman siya nagbabanggit ng mga pangalan. Oh, at ayon sa sinabi mo, iba ang kwento niya kumpara sa karamihan. Dahil sinabi niya, isa sa mga sinabi niya ay, naramdaman ko ang leon sa loob ko, ang apoy sa loob ko na parang hindi ko papayagan yon. At para sa maraming tao, lalaki man o babae na nanonood nito, okay, kung may mangyaring ganito, pwede tayong magsabi ng hindi. Pwede tayong tumayo at umalis sa kwarto o magtago o kung anuman. Kaya, sang-ayon ako. Sa tingin ko, maganda na lumantad siya at pag-usapan ito kahit hindi niya binabanggit ang mga pangalan na alam mo, gusto sana ng iba na gawin niya. Pero kahit ganoon, napaka-interesante ng kwento niya. Ben Shu, salamat sa pagbisita sa Scandal at pagpapaliwanag nito sa amin. Salamat, Sira. Hanggang dito muna ang episode ng Scandal na yon. Kung nagustuhan mo ang napanood mo at gusto mo pang makakita ng iba o makipag-ugnayan sa akin sa social media, mahanap mo ako sa mga lugar tulad ng Instagram bilang Sierra Gillespie. Salamat sa panonood ng episode ng Scandal ngayon. Ako pa rin ang host niyong si Sierra Gillespie. Hanggang sa muli.